na nga mga kababayan ko. Diyos ko po. Oo. Ito hong tambalang ano to? Sara Duterte at saka Chavit Singson, mga kababayan. Hindi niya kayang gawin kung wala siyang kaagapay na isang tunay din na public servant o isang tunay na may puso para pagmalasakitan ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Kaya napili namin si Manong Chavit Singson para maging kaagapay o maging pangalawang pangulo ng bansang Pilipinas. Bagamat hindi pa namin ito formal na nakakausap, ay ito ay aming pinagkaisahan. Kaming mga former man... Sige, utuin nyo si Chavit. Matanda na yan, kaya ulyanin ng putang inang yan. Kaya syempre, ang gagawin yan, dahil uto-uto na, matanda na, hindi na makapag-isip ng tama, syempre sasang-ayon na lang. Tandaan nyo mga kababayan ko, ha? Ito yan, papaliwanag ko. Madaling utuin si Chavit. Kasi sa sobrang yaman niya, yung politika na gustong-gusto niya, hindi siya naging successful. Bakit mga kababayan, hindi naging successful? Syempre kung ako mang-uuto kay Chavit, Manong Chavit, matanda ka na, putang ina mo. Hindi ka pa rin nagiging senador man lang kahit vice-presidente, presidente. Dinaig ka pa rin ng mga Marcos. Wala ka pa rin silbi kahit anong yaman mo, kahit anong tagumpay mo sa ibang bagay, pero pagdating sa politika, olats ka, hanggang gobernador ka na lang. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ganun yun, manguuto marami kang pera. Pag namatay ka sa puntod mo, Manong Chavit, ang nakalagay doon, Governor Chavit Singson. In memory of Governor Chavit Singson lang. Diba? Siyempre, anong silbi naman ng pera mo pag namatay ka na? Wala na. Kaya yung mga nang-uuto sa'yo, etong mga katulad nito, dadalihin ka sa ganong pananalita. Kaysa naman, mamatay ka na, hindi mo naman pakikinabangan yung iyong kwarta. Di isubok mo ng igastos, ilaban, baka sakaling maging vice-presidente ka pa. At kapag kasi swerte ka pa, kapag kasi Sara nanalo bilang presidente, ayun, matutuloy ang mawawala dahil sa sandamakmak na kaso. Baka nga po pwede ipapatay ng iba para maging presidente ka pa. Diba mga kababayan ko, baka nakalimutan nyo. Yung mga pamilya ni Chavit, diba? Kaaway yung kamag-anak mismo. Napabalita nga yan nung panahon natin, nung bata pa tayo. 'Di ba? Yaan ay mortal na kaaway ng kamag-anak nila na kresologo. Tama? 'Di ba? Tangina, tumatawag na naman 'tong mga hayop na 'to. Nakalay. Ay! Nakalive ako! Tama ba, mga kababayan ko? Pagkaisipin nyo maigi. Siyempre matanda na, 83, 84 na ba? Mga kababayan ko? 84 na ba? Wala na mga kababayan, wala na. Kaya madaling mauto yung matanda. Siyempre ang gusto niya pag namatay siya, nakalagay man lang sa kanyang nicho, kahit man lang Vice President Chavit Singson. Baka nga, sabi ko, pagka sineswerte-swerte pa hindi dadaan sa eleksyon, magiging President Chavit Singson. Kaya kahit maubos na ang kwarta nung matanda, ay isusugal na dahil hindi nga naman niya madadala yan. Siya pupunta niya pag namatay na siya.
Bakit? Karamihan daw yung pera niya galing naman daw sa illegal. Di ba? Yan ang mga bali-balita, mga kababayan, ha? Galing daw sa mga illegal na gawain din yung pong kwarta ni Chavit. Mga kababayan ko. Yan, tingnan nyo. Mga kababayan ko. Sabi nga ng isang netizen, heto na ang tandem na lilimas sa mga pera nyo. Pogo plus wedding. Kita nyo? Pogo kay Sara Duterte. Putang ina mo, Sara, naalala ko na naman yung pagnanakaw mo. Putang ina mo, Sara, talagang gigil na gigil ako sa'yo. Gigil na gigil ako sa ginawa mo sa bansang ito. Hayop ka, demonyo kang hayop ka talaga. Mapagpanggap ka. Kunyari, mahirap. Kunyari, walang pera, may paiyak-iyak ka pang putang ina mo. Diba? Wawa naman ako. Ako'y nangaupa lang ng hotel ba sa Manila. Putang ina mo, Sara! Tao ka mo, ha! Tapos malalaman natin, mga kababayan, bilyon-bilyon pala yung perang hayop na yan. Diba? Eto na mga kababayan ko. Pogo, paano nga si Sara, kobra ng kobra daw, ng pera galing sa Pogo. Si Chavit naman, sabi nga ni Atong Ang, at ng iba pa, nung panahon ni Erap, wetting lord daw, itong si Chavit Singson. Diba? Yan yun, mga kababayan. So ngayon, pag pinag-tandem, Pogo plus wedding equals, diba? Sabit. Sabit-sabit tayo, mga kababayan. Pogo plus wedding equals sabit. Sara Chavit. In short, sabit. Magiging sabit-sabit ang Pilipinas sa dalawang ito. Ay, nako. Diba? Shoutout po sa inyong lahat, ha? Daig na niya, mga ano pa nga ba? Putang ina si Sara, tingnan mo yung pagmumukha na yon. Mukhang pera yung putang inang yan, di ba? Hindi ko ba lubos maisip? Ang tatay, eto, kayo mga putang ina yung mga dides, makinig kayo. Gustong-gusto nyo na maging presidente si Sara Duterte, putang ina niyan Bakit? Bakit nyo gusto? Tatay, mamatay tao, mass murderer. Anak ng mass murderer si Sara Duterte. Ano pa? Pogo Queen, putang inang yan. Pogo, puro masasama ang ginagawa ng Pogo na yan. Nabalitaan nyo naman, no? Drug trafficker, ano pa? Ano ba yung mga kaso? Mga na-issue yan, drug trafficking, human trafficking, di ba? Ano pa? Scammer. Grabe, ang dami nilang pinagkakakitaan, gamit-gamit po yung mga tao na pinipilito nila na mang-scam. Dahil pag hindi ka ng scam, paparusahan ka. Pag minalas-malas ka pa, papatayin ka nila. Walang silbi ang buhay ng iba. Ang mahalaga, kumita lang si Sara. Ulitin mo, Boss Mike, kulang yon. Walang kwenta ang buhay ng iba. Ang mahalaga, kumita ang putang inang Sara. Ang tao pa ko, ha! Tang inang yan.